Magandang hapon sa inyo mga pare ko. Isang short review lang po para sa langis na to. Itong si King Spoon 40. So ito po yung langis na made in China. After po kasi nating gamitin itong si DuraX na made in China rin dito sa ating motor na China bike. So tugma po yan mga pare ko. Made in China po lahat ng ating ginagamit. Mapa motor at mapa langis. Ay ito na pong si King Spoon yung ating nilagay. At ang experience ko nga po dito kay DuraX after 1,800 po na kilometers ay gumaspang na po yung takbo nitong ating motor at mainit na po yung kanyang makina. So nag-decide nga po tayo na palitan agad nitong si King Spoon at ito nga po ang aking review sa kanya. Pero bago po natin sabihin yung na-experience natin sa kanya, ay alamin muna po natin yung kanyang specification kung pwede po ba ito sa inyong motor. At ang kauna-unahan dyan ay ang kanyang viscosity na may 15W40 at ang kanyang API ISG. So applicable po to at suitable po to sa mga model na year 2000 na motor. At yun nga po mga pare ko, at expected, wala po itong Jiaso. Dahil ang Jiaso po, yun po ay Japan. So ito po ay China, kaya malamang ito po ay Jiaso. Yun po ang problema kasi hindi po naka-indicate dito kung anong Jiaso itong langis na to. Kung Jiaso MA or MB. Kasi napaka-importante po yun para po ma-regulate po yung langis kung ano pong kategory yung kanilang clutch. Dahil ang Jiaso MA ay ginagamit po yun sa mga wet clutch na motor. At ang Jiaso MB ay ginagamit po yun sa mga dry clutch. Kaya wala pong problema kung gagamitin po natin ito lang sa to sa mga scooter or dry clutch. Kasi yung clutch po ng mga scooter ay hiwalay po yun sa engine at hindi po siya nababasa ng langis. Kaya magkakaproblema lang po tayo pag ginamit po natin ito lang sa to at ito po pala ay nakadesign sa mga dry clutch or scooter. Kasi wala po siyang friction modifier at sobrang dulas po nito ay maaari po magkaroon tayo ng clutch slippage o pagdulas po ng cutting clutch. At ang resulta po niyon ay maaari po tayo magkaroon ng burn clutch. Pero so far naman po ay hindi po tayo nagkaroon ng problema sa ating clutch kahit na nga po sa una natin ginamit na langis na DuraX kasi wala din po yung Jiaso. At ang binasihan ko lang po dito ay ang nakadrawing na motor kasi itong motor na to ay sigurado po to na wet clutch. So yan mga pare ko kahit na nga po ito ay walang indication ng Jiaso at kung ito po ay pang MA o MB ay okay na okay lang po siyang gamitin sa mga wet clutch na motor. Kanyang grade base po sa kanya siya daw po ay synthetic technology. So hindi lang po natin malaman kung polysynthetic o semi-synthetic. Pero synthetic oil daw po itong langis na to. At ito po ay nagkakalaga ng 165 pesos. At ang kanyang quantity ay 1 liter. So tamang-tama po to dito sa quantity nitong ating motor na may 1 liter din. Kaya simot sarap po yung ating langis nung nilagay po natin to dito sa ating China bike. Po, yung kanyang product features, ang sinasabi niya po dito, it's reduce the formation of deposits and cleans the engine. It has excellent anti-shear properties and increase the engine power. It has a good lubrication properties at etc. pa po mga pare ko. So sinasabi niya, puro good po yan kasi produkto niya po to Pero yung experience po natin is okay naman din po. Totoo nga po yung sinabi niya rito. Pero meron nga po siyang limit. At ang limit niya at na-experience din po natin na katulad itong sa DuraX 1,800 ay uminit itong ating engine at gumaspang na po yung kanyang takbo. At ang ibig sabihin po yun ay hindi na po maganda yung kanyang shearing at hindi na po madulas yung langis natin dito sa loob na ang nakalagay ay itong si King Spoon. Tanong nyo naman po ko sa kanyang pagka-synthetic technology. Ang na-experience ko sa kanya ay wala po kong synthetic na naramdaman sa langis na to. So yan po ang katotohanan. Ang na-experience ko lang po sa kanya ay yun nga lang po. Good po siya pong long drive. To be honest lang po ay naitakbo na po natin ng almost 200 km na walang tigil. Kumbaga long drive po yun itong ating motor. Gamit po itong langis na to itong si King Spoon. Pero hindi naman po niya tayo pinabayaan. Dahil until now po ay okay naman po itong ating engine at wala po na bago sa kanyang performance. Pero ngayon, makalipas po yung 1,800 kilometers na takbo nitong ating motor, gamit po itong langis na to, ay medyo naramdaman na po natin yung pag-init nitong ating engine na hindi na po normal sa akin at medyo kumaspang na rin po yung kanyang takbo. Para sa akin po, indikasyon na po yun na palitin na po itong langis dito sa loob. Pero sa iba po, wala pong problema. Nasa sa inyo na po yan. Kung medyo gusto nyo po pong palamigin
Kaya ngayon, kung mapapansin nyo, may sahod na po tayo sa ilalim dahil mag-change oil na po tayo. Pero sa akin mga pare ko ay okay na po yan, acceptable na po yan. Dahil nagampanan na po na lang sa to yung kanyang trabaho. Kumbaga protektahan niya po yung aking makina sa loob ng 1,800 kilometers. So wala na po kung hihiligin pa. Dahil yung langis na to ay nagkakahalaga lamang ng 165 pesos. So saan pa po ba tayo mga pare ko? Ano pa po ba ang ating ini-expect doon? Kaya sa gusto mamili at gumamit itong China oil na ito, itong si King Spoon, ay go ahead lamang po dahil nagagampanan niya naman po yung kanyang trabaho. Pero wag lang po kayo mag-expect ng masyado. At ang payo ko lang po sa inyo ay babantayan nyo po, monitor nyo po yung kanyang performance sa loob ng inyong engine. At kung kailangan na pong palitan, ay palitan nyo na po para hindi po kayo magsisi sa bandang uli. So hanggang dito lang po yung ating video. Maraming salamat po sa panonood. At hopefully po nakatulong po tayo na mag-decide kung gagamit ka po ba ng channel nito, itong si King Spoon. Paalam sa inyo mga pare ko. Paalam.